at pagsamo ng bayan mo, biga poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos ng Panginoon, "Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling." Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin, "O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin." Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, "Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol kayo laban sa hari ng Assyria." Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, "Ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo?" "Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutok din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit, at gayon nga ang nangyari." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iiral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong niligtas,
pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi kong sa tanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon, At sumairin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga na paraan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang mga kasama niyang mga alagad, kaya nagtigil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita iyon ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kainin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi sa inyo na parito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang paalala ho sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung paano tayo bilang mga Kristiyano at deboto ni Jesus Nazareno nalalago sa ating debosyon sa Kanya. Ang ating debosyon ho ay hindi lamang po nakikita sa panlabas nating gawain. Pagsama sa prosesyon,
pagdadasal ng nobena, paglalakad ng paluhod. Ito ay mga gawain na mahalaga din naman sa buhay natin. Pero sana ang mga gawain din ng ating debosyon ay hindi lamang po manatili doon. Kulang, no? Sayang kung yun lang ang tingin natin sa debosyon natin. Pero ang pinakamahalaga ho sa ating debosyon at pagmamahal sa Poong Hesus Nazareno, na ang kanyang aral at turo ay maging bahagi ng ating buhay. Na ang bunga ng ating pagnonobena, ang bunga ng ating panalangin, ang bunga ng ating paghahawak sa kanyang imahe, ay magdulot sana ng pagbabago sa buhay natin. Na hindi lamang panlabas na gawain ng lahat ng ito, kasi kung puro panlabas lamang ang iniisip natin, pero hindi natin iniisip yung puso natin, ang nangyayari, nagiging palabas na lang ho ang lahat. Hawak ka nga ng hawak sa imahe. Pagprosesyon ng piyesta, kahit 1 oras ka pa dyan, kahit 10 oras ka pang nakahawak sa lubid, kung hindi naman nagbabago ang buhay mo, sayang ang lahat. Hindi ho ba? Sampa ka nga ng sampa. Sinabi naman sa iyo, wag kang sumampa. Sayang naman. Kulang. Kaya maganda no sa atin bilang mga Kristiyano at bilang mga deboto ni Hesus Nazareno na ang ating debosyon ay nagiging buo at totoo at matibay sa ating pagtalima sa kanyang aral at utos. At doon tayo lalago sa debosyon natin kay Hesus Nazareno. Gusto mo bang lumago ang debosyon mo kay Hesus Nazareno? Gusto mo bang mas lumago ang iyong pagmamahal sa Kanya? At nakikita ng Diyos ang ating mga pagsisikap. Nakikita ng Diyos yung mga sakripisyong ginagawa natin. Pero kung ang sakripisyo ay hindi papantayan ng pagbabago ng buhay, kung ang mga sakripisyo at panlabas na gawain ay hindi mapapantayan ng pagtalima sa utos ng Diyos, kulang, sayang, kumbaga sa atin, bitin. Diba? Kaya sana maging buo ang ating debosyon sa Kanya. Maging matibay ang debosyon natin. At ang debosyon natin kay Hesus Nazareno ay nakikita sa ating pagbabago ng buhay na bunga ng Eucharistia. Bunga ng ating debosyon. Bunga ng panalangin ang pagbabago ng buhay natin. Kaya naisin natin na yung debosyon natin ay magkaroon ng bunga. Hindi lang tayo at ang Diyos, pero sana ang ating debosyon at pagmamahal kay Jesus ay nagdudulot ng bunga sa buhay natin. At ang bunga na iyon ay ang pagiging katulad natin kay Jesus. Si Jesus, ang Diyos na nagmamahal sa atin at nahahabag sa atin, at pinakita din ni Jesus na ang dakilang pagmamahal niya sa Ama ay sa kanyang pagiging masunurin hanggang kamatayan. Kaya kung gusto mo lumago sa iyong debosyon kay Jesus Nazareno, tularan ang halimbawa ni Jesus. Pagiging mahabagin at pagiging masunurin. At ang lahat ng sakripisyo natin, kung ganito ang gagawin natin, buong buo, sobra-sobra pa. Kaya sana yung sakripisyo natin, wag nating sayangin.
Let's make our sacrifices all worth it. Sulit ang bawat sakripisyo. Sulit ang ating pagbibigay ng sarili kay Jesus Nazareno kung sasamahan natin ng pagbabago ng buhay at pagsisikap natin na maging katulad ni Jesus. Sana hindi lang tayo doon sa sakripisyo nakatingin. Sana hindi lang doon tayo nakatingin o yun yung mas bibigyang importansya natin. Makita natin ang buo para ang pagtugon natin kay Jesus ay maging buo din. Hindi kulang. Hindi, parang bitin. Buo, gustong-gusto. At nakakatiyak ho ako, itong gusto din nating ibigay kay Jesus Nazareno, hindi ho ba? Ang pagbibigay natin ng ating sarili, buo, hindi kulang, kundi buong sarili. Buong buhay natin. Kaya magandang imbitasyon sa atin, ng ating ebanghelyo ho ngayon, na ang ating debosyon sa Kanya ay lumago at magbigay bunga. Hindi ba ang taong lumalago, nagbibigay bunga? Hindi ba ang puno kapag siya'y lumalago, nagbubunga, nagbibigay bunga? At ang bunga ay nagbibigay lakas sa kapwa niya. Hindi ho ba? At sana yung ating debosyon kay Jesus Nazareno ay magbigay bunga. At ang nagbibigay bunga ang debosyon, lumalago sa pananampalataya at pagmamahal kay Jesus. Ang ating ebanghelyo ho, minsan ay hindi lang nagbibigay kaginhawaan sa buhay natin, kundi minsan din ang ebanghelyo ay minsan binibigyan tayo ng tapik o minsan china-challenge ho tayo. At medyo challenging ang ating ebanghelyo ngayon sa muling pagpapaalaala ni Jesus sa atin na bigyang importansya ang habag at pagtulad kay Jesus. Hindi lamang ang panlabas na sakripisyo. Kasi kung sakripisyo ka nga ng sakripisyo, pero kung ang buhay naman at puso ay hindi nahuhubog, sayang lang ang lahat. Kulang ang lahat. Kumbaga sa sabaw, walang lasa. Diba? Walang lasa ang buhay ng isang Kristiyano kung walang nagbabago sa buhay niya. Kahit ano pa ang luto at kaganda ang luto mo, kung matabang ang luto mo, walang kakain nun. Diba? Sayang. Pero din minsan sa buhay natin, kung tinitignan lang natin yung panlabas na gawain, pero yung loob at buhay natin ay hindi lumalago, palamuti na lang ang lahat, pero walang lasa ang buhay. Walang lasa ang debosyon. Naisin natin na yung debosyon natin magkaroon ng lasa, magkaroon ng bunga, maging mabuti sa paningin ng Diyos, at bigyang importansya natin ang pagtulad kay Jesus Nazareno, mahabagin at masunurin sa Ama. Maging hamon sana ito sa atin. At alam ko bilang mga deboto na nagmamahal sa Kanya, nais natin siyang sundan, hindi ba? Nais natin siyang tularan. At nawa ang ebanghelyo natin ay medyo tumapik sa atin at magbigay hamon sa atin. At tumitingin tayo kay Jesus Nazareno at nagsasabi, Panginoon, Ikaw ang aking susundan, Ikaw ang aking iniibig, tutularan kita, mahabagin at masunurin sa Ama. Amen. Magsitayin na po ang lahat.
Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ang wagas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan. Sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isuwagad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kantasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sigisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.